bayan, sa mga oras pong ito, may makakasama po tayo via Zoom si Dr. Lorraine Badoy, dati pong Communications Undersecretary. Isa po sa mga nominees ng Ipanao Sambayanan Party List. Doc, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Muli, maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Admar. And good morning to all my beloved na mga kababayan ko. Opo, Doc, nako, after nung ng hearing po ay tuluyan na kayong ipinakontempt ng Kamara nga o ng Tri-Committee dyan po sa Kamara, kabilang po kayo doon sa apat na mga sinasabing mga social media influencer matapos na hindi nga sumipot sa pagdinig nga kaugnay sa issue ng fake news. Ano ho ba ang masasabi po ninyo dito, Doc? Jade, in addition, hindi lang in contempt, detained. I think kami ni Eric at saka si Sas yata, for about 3 months hanggang matapos daw ang TRICOM hearings. Opo. Sa totoo lang, there's nothing about this that surprises me kasi ano ba itong 19th Congress na ito, they've devolved into a bunch of hoodlums na ginagamit ang batas natin at ang Kongreso at yung kapangyarihan na ipinahiram lang sa kanilang taong bayan para abusuhin tayo. Ano bang nangyari? Hindi naman kami ang in trial eh. They are the ones that are in trial. And they have shown us very clearly to the Filipino people. I will name their names also, the way they name names. I will name Paduano, Acop. I will name them later. I have a list here. They are the ones who cannot be entrusted with power. Yung legislative overreach nila, yung arrogance. Pumupunta sila dyan sa harap ng taong bayan para mag-threaten, para mag-humiliate, at kapag hindi ka sumagot ng gusto nilang sagot, iko-contempt ka nila, napakabibigat na mga kapay, pinapakita talaga nila. Hindi lang chilling effect ito. Talagang hindi lang yung, kasi chilling effect para nararamdaman mo, pero ito talagang ini-enforce na nila. So, napakaganda nito kasi we're going towards an election. At pinakita na ni Abante, yan, sila Acop, si Paduano, si Suarez, Romualdez. That Romualdez-led Congress is the most corrupt, the most rotten Congress in the entire history of the Philippines. In fact, it's already bizarre. Parang hindi ka na makapaniwala talaga sa nakikita mo, di ba? So, because of our opinions that we put on social media, ordinary citizens like us, we are put on, we are called here and we are threatened. So ano yung inaapakan nila? Ang pinakamataas na kalayaan natin, ang pinakamataas na karapatan natin, ang kalayaan natin na magsabi, mamahayag ng ating mga opinyon ng kinalooban natin na walang takot. Pero itong mga ito, kabibigat na mga kamay. So nakita natin, pinakita nila ngayon, salamat, maliwanag, na ang sinasabi nila sa Pilipino, huwag ninyo kaming pagkatiwalaan sa kapangyarihan kasi pag binigyan nyo kami ulit ng kapangyarihan, pag binoto nyo kami ulit, pagbubuhatan na namin kayo ng mga kamay namin. Hindi kayo pwedeng magsalita. Hindi kayo pwedeng mag-express ng opinion ninyo. And do you know that in a democracy, napakahalaga ng freedom of expression, press freedom. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nakaupo, I also worked at the office of the president for a very short while, Kikembot ka lang ng konti, ang daming mangyayari. Ganon kalakas ang kapangyarihan mo. So kapag binigay mo yan sa isang oppressor, tormentor, gagamitin niya yan para magnakaw sa Pilipino, para saktan tayo. O hindi ba humaharap sila sa Supreme Court ngayon sa napakaskandalosong budget na yan? So ito yung nakikita natin, na yung nangyari. Biro mo, tatanggalan kami ng randomly, arbitrarily, just because they think they can do it on a whim. Detain us for 3 months. Take away our liberties. Take away my freedom to express myself. Why? Just because we are critics of the government.
Ano ito? Demokrasya pa ba ito? Hindi na demokrasya, tawag doon, pasista. At yung mga nakaupo na yan, no? Mga pasista yung mga yan. Huwag nyo nang iboto yan. Huwag nating sayangin yung hinarap ng mga vloggers na nandun with great courage. With great courage, humarap sila. No? Huwag nating sayangin yung sakripisyo nila kasi tinanggalan nila ng maskara. Inilantad nila kung sinong itong mga ito, nakakalalakas ng mga loob, humingi ng tiwala ng bayan habang binababoy ang mga simpleng mga mamamayan na nagsasalita lang at may platform. At saka alam mo, nagtakantaka talaga ako sa mga ito kasi nung panahon namin ni PRRD, we were very, very, very conscious about the power that we held. In other words, alam namin yung hawak namin at maliwanag sa amin na hindi namin gagamitin yung kapangyarihan na yan para saktan ang Pilipino. Kasi ang ibig sabihin nun, pag ang isang public official ay pinatulan niya yung ordinary citizen na nagsasabi lang naman ng kanyang opinion tungkol sa trabaho niya, punch down yon. Ibig sabihin, nagpa-power trip ka. Pero kapag ka ang ordinary citizen ang nagkikriticize, punch up yon. Karapatan mo yon. Kasi napakaraming kapangyarihan yan. So dapat may balanse ng kapangyarihan sa isang demokrasya. At kapag tayo ay pinapatahimik, ang ibig sabihin niyan, no, talagang nakashackles na tayo, nakatanikala na tayo, hindi na tayo makakagalaw, at ang bansang ito, masisira na ito. In fact, sirang-sira ng Pilipinas ngayon. Recently lang, di ba? Recently lang, merong napakabuting Pilipino from the Chinese community that was murdered. Pero hindi ang lumalabas, no? Hindi ka pwede mag-criticize dahil sasabihin ni Marbil, we are painting. Kaya ganyan yung takot ng tao sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. Nawala na si President Duterte ay kasi because of social media, the impression that we're giving, instead na he solves that problem. Opo. Like get what I'm saying? Hindi ka pwede mag-criticize. Okay, Po, Doc, may hamon ng TRICOM po sa inyo. Kaya kung tunay daw kayong naniniwala na kayo inaapi, bakit hindi kayo humarap upang ipagtanggol daw ang inyong sarili? Oh, is that logical? Is that logical? No, I'm not going to go there and be a party to my persecution. I've already been there, no? I don't trust them. I don't trust them. No. I will not be a party to my persecution. I will not play their game. They will follow my rule. You know why? Because I'm a citizen of this country and there is civilian supremacy in a democracy. At non-sequitur, it's very illogical yung sinasabi nila. Kung hindi ako natatakot, ba't hindi ako humarap? Hindi nga, yun na nga yung sinasabi ko. Nakakatakot humarap sa mga abusadong katulad ninyo. And why does it take courage for us, vloggers, to go there? Because look at what you do. Nambababoy kayo. Nambababoy kayo. Pag hindi ninyo gusto yung sagot, kung ano-ano pinagsasabi ninyo in front of everybody, hindi kami pwedeng mag-reason out kasi hindi naman kami mga tanga. No? Tingnan mo naman ang tatalino nila Joey, di ba? Nila Attorney Trixie, nila Crisette. Opo. And yet they reduce some of them to tears. No. So, yes, what were you asking Opo, about? at yung pagtanggi ninyo, Doc, kawalan daw ng pagpapahiwatig ng kawalan ng respeto, hindi lamang sa proseso, kundi pati na rin po sa institusyon. I'll tell you something, okay, Jade, at Go ahead, mga Doc. kababayan. Yes, sir. Yes, ma'am. My father was part of Congress. And dyan ako lumaki sa Kongreso. Maliit pa lang ako, nandyan na ako. Kasi ano yan 1980s or late 70s, no? Mataas ang respeto ko sa Kongreso, sa institusyon na yan. Which is why I'm so sad for it right now. Because it is now a mere shadow of what it ought to be. No? So, yung institusyon, yung respeto ko sa institusyon nandyan. Pero yung respeto ko sa mga taong yan, wala.
Zero. Bakit ako magre-respeto ng mga power trippers? Bakit ako magre-respeto na tinatanggal ay alam mo, merong kasabihan, hindi ko na nga maalala, si Nietzsche yata nagsabi, I don't have any respect for those who respect their tormentors. And I'm not one of them. I don't respect my tormentors. Okay? And I enjoin every Filipino because this is what it takes to have a strong nation. It's a strong people. Magkapit-bisig tayo, magtulungan tayo. Huwag tayong pumayag na ginaganyan tayo at binabastos tayo at pinapower trip tayo at pinagbubuhatan tayo ng kamay na mga ipinahiram lang natin ng kapangyarihan. Meron tayong elections na parating, babasahin ko ang mga pangalan ng huwag ninyong botohin. Nanood naman kayo, nakita nyo naman. Kasama dyan si Paduano, si Acop, si Suarez. Okay, let me see ha. Maraming nagsabi sa akin, dagdag may mga pangalan. Okay, Paduano, Pimentel, Suarez, Acop, si Barbers, si Abante, of course, si Asidre, si Congon, syempre si Romualdez, si Luistro, si Ortega, yung One Rider, si Libanan, at syempre mga Marcos. This list is kasama dyan si Lakimbo. It's nowhere near a complete list. But you, the Filipino people, we've had to suffer watching these committee hearings that caused us so much pain kasi napakababastos sa Pilipino. No, so yun yung opportunity na nakikita ko ngayon. This is a beautiful opportunity that has presented itself. Yes. Opo, nasabi po ninyo, nabanggit po ninyo, Doc, kanina na nilalabag ang inyong pong karapatan sa malayang pamamahayan. Papaano po ninyo may papaliwanag po ito, Doc, kung ang utos ay may kaugnayan po sa pagdinig ukol sa fake news o disinformation? What's your question? I'm sorry, hindi ko nakuha. Paano nyo may papaliwanag? Okay, nag-gets ko. Yes, I get it. yes po. I get it. Because they're not really there. No? They're not really there in order for us to craft, in order for them to craft laws. No, they're there to persecute. They're there to silence critics. They're there to threaten and humiliate. And any Filipino can see that. No, kahit ano pa sabihin nila. No, so medyo may mga agenda sila diyan, no? May mga agenda sila, pero yung dahil sa opinion mo on social media, mapepreso ako ng tatlong buwan, or either you will cite me or in contempt. Not even just that, no, just to threaten me and make me feel afraid to express my opinion, which is what they did, no, with all the vloggers there. Pag hindi ka sumagot ng tama, yung sagot na gusto nila, babastusin ka, di ba? So, yes po. waste of time. Opo. At isa po sa mga doon sa mga tanong ngayon, paano daw, ano yung nagiging basihan daw po ninyo sa pagsasabing ang TRICOM ay nag-abuso ng kapangyarihan? Alam mo yung mga house rules nila, no? Nag-abuso ng kanyang kapangyarihan. Unang-una sa lahat, yung tatawagin mo kami nga, katawagin mo ang mga vloggers para pahiyain at iharas at i-threaten with citing with contempt, may sampina pa. As I said, no, this Congress has become very bizarre kasi the House rules are they don't even follow it anymore. They just bend it every which way that they can to suit whatever their agenda is. No, so number one, paano ko nasasabi na nilalabag ang karapatan ko? Mariosep, grabe yung pinaggagawa nila, nagsisisigaw doon at pag mali yung sagot mo, and then they force an apology. You know, imagine that indignity to force you to apologize for your personal views, of which you have every right to express. I mean, let's be very, very clear about that. Let's go back to the basics. Okay, let's go back to the basics. Ano ang sagrado? Sagrado yung karapatan natin na mamahayag ng malaya. Sagrado ang karapatan natin na magsabi ng ating sa loobin natin na walang takot at hindi tayo threatened. Ayun, ano bang ginawa nila yan? Opo. Di ba? Isang malaking